Ang pagbangon ng mga bathala ng kapahamakan sa loob ng mahabang panahon, sinubukan ni Bathalang Gargan na sakupin ang Encantadilla. Hindi sa pamamagitan ng espada, hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng isipan. Isa-isa niyang tinangkang pasukin ang kaisipan ng mga sanggre. Ginamit niya ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pagdududa, ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Bumulong siya sa dilim, nangako ng kapangyarihan, naghasik ng alinlangan, ngunit nabigo siya. Sa kabila ng lahat ng panlilinlang, nanatiling sarado ang kanilang isipan. Ang liwanag sa kanilang diwa, hindi niya tuluyang mapatay. At doon isinilang ang galit ni Gargan. Hindi ito galit ng isang natalo. Ito ay galit ng isang Diyos na hindi tumatanggap ng pagkatalo. Sa kanyang pagkabigo, tuluyan niyang binitawan ang huling hibla ng pagpipigil. Winasak niya ang balanse. Tinalikuran niya ang mga sinaunang batas na minsang naglagay ng hangganan kahit sa kapangyarihan ng mga bathala. At mula sa kailaliman ng kadiliman, gumawa siya ng isang plano. Isang planong mas malupit kaysa sa anumang digmaan. Ang plano, buhayin ang lahat ng masamang nilalang na minsan nang winasak ng panahon. Hindi lamang mga halimaw, hindi lamang mga espiritu, kundi buong hukbo. Ang hukbo ni Hagorn. Sa isang iglap, umungol ang lupa ng Encantadilla. Nagbitak ang mga dating libingan. Ang mga lugar na minsang itinuring na banal ay nilamon ng anino. Mula sa ilalim ng mga bato at ugat ng mundo, isa-isang bumangon ang mga sundalong walang buhay, ngunit puno ng puot. Ang hukbo ni Hagorn ay muling tumayo. Mas marami, mas buo, mas gutom sa pagkawasak. At habang winawasak ni Hagorn at ng kanyang hukbo ang buong Encantadilla, wala silang pinipili. Mga kaharian ay gumuho, mga santuwaryo ay nadungisan. Ang dugo ng mga mabubuting engkantado ay dumaloy sa lupa. Ngunit sa bawat patak ng dugong iyon, may mas malalim na pagbabago ang nagaganap. Sapagkat hindi alam ng marami, ang pagkawasak ay may kapalit. Sa bawat mabuting nilalang na napapaslang, may sinaunang katawan na unti-unting nabubuo. Sa bawat sigaw ng kawalan ng pag-asa, may Diyos na muling hinuhubog ng kadiliman. Sa kailaliman ng kalangitan, unang gumalaw ang hangin. Hindi ito basta ihip. Ito ay pag-ikot ng kapangyarihang matagal nang nakatali. Bathalang Etir, ang Diyos ng hangin ng unos, ay muling hinubog ng galit ng mundo. Ang kanyang katawan ay binuo mula sa bawat bagyong nilikha ng digmaan. Ang kanyang hininga mula sa huling sigaw ng mga nilalang na nilamon ng hangin. Nang mabuksan ang kanyang mga mata, nanginig ang kalangitan. Umikot ang mga ulap na tila may sariling kamalayan. Natakpan ng araw at ang mga ibon ay nahulog mula sa himpapawid. Ang huni ng bagyo ay hindi na lamang tunog, ito ay babala. Samantala, sa kailaliman ng lupa, may mas matinding puwersang gumising. Bathalang Keros, ang Diyos ng apoy ng pagkawasak ay muling nabuo mula sa abo ng mga kahariang nasunog. Ang kanyang apoy ay walang liwanag, apoy na hindi nagbibigay init kundi nagbubura ng pag-iral. Nang bumangon si Keros, nagbitak ang lupa. Nagliyab ang mga bundok mula sa kanilang loob. Apoy na kayang tunawin ng bakal, buto at alaala ang sumulpot sa mundo. Ang apoy ni Keros ay hindi sumusunog. Ito ay nagwawakas, at habang ang hangin at apoy ay nagwawala, may mas tahimik ngunit mas mabigat na kapangyarihang gumagalaw sa ilalim ng Encantadilla. Bathalang Arde, Diyos ng lupa, ng mga anino sa ilalim ng bato, ng mga lihim ng libingan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala, siya ay bumabangon sa katahimikan. Sa kanyang pag-ahon, umangat ang mga bundok na parang nabubuhay. Ang mga lupain ay nabiyak, at mula sa kaibuturan ng mundo ay bumukas ang mga libingang isinara ng panahon. Mga nilalang na hindi na dapat muling masilayan ng liwanag ay muling umakyat sa ibabaw ng Encantadilla. At sa sandaling ganap na mabuo ang katawan ni Etir, Keros at Arde. Isang presensyang mas mabigat kaysa sa kanilang tatlo ang umaling-awngaw sa buong mundo, si Bathalang Gargan. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya nagpakita ng galit, ngunit ang kanyang anino ay sapat upang yumuko ang tatlong bathala. Dahil ang kanilang muling pagkabuhay ay hindi himala, ito ay bunga ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat masamang nilalang na kanyang binuhay, sa bawat balanse na kanyang winasak, pinatibay niya ang sarili bilang sentro ng kadiliman. Ang apat na puwersa, hangin, apoy, lupa at anino, ay nagsanib hindi bilang pagkakaisa, kundi bilang hudyat ng katapusan. Sa sandaling iyon, ang Encantadia ay hindi na lamang nasa digmaan. Ito ay nasa bingit ng pagkalimot. At habang ang mundo ay nilalamon ng dilim, walang nakakaalam kung may natitirang liwanag na kayang tumayo laban sa mga batala ng kapahamakan. Sapagkat ang plano ni Batalang Gargan ay hindi lamang ang manalo, kundi ang burahin ng mismong pag-asa.